No. Ang akala ko po ay magkasama kayo, sagot ko naman. Ngumiti lang laki ng mga magulang namin. Kahit na noong at bumili lang ng ready-made na sisig. Ulam namin kanina at hindi naubos, sabi naman ni tatay. Oo nga pala, kumain ka na ba? Tanong pa niya rito. Oo, kumain na ako sa labas. Kinuha ko kasi bagay. Sagot ko na lang kasi hindi ko na gusto na mas humaba pa ang usapan tungkol dito. Iyong totoo? Hindi ko naman ipagsasabi, mahina at halos pabulong na wika pa niya habang marahang hinahaplos ang kaliwang balikat ko gamit ang kamay niya na nakaakbay sa akin. Labis akong nagiinit sa sitwasyong ito. Sinusubukan kong pigilan pero sobrang hirap. Pakiramdam ko kasi ay nagbibigay siya ng akin. Mga bandang alauna na yon ng madaling araw nang matapos kami. Malakas pa rin ang pagbuhos ng ulan, at dahil na rin sa hilo na nararamdaman ay pumayag na ako sa pamimilit niya na dito nga matulog sa bahay niya. Pagkatapos ko siyang tulungan na makapagligpit ay nauna na akong dumiretso sa banyo para makapaghilamos muna ako ulit. Nagulat nga ako pagkalabas ko kasi ay nasa labas siya ng banyo at nakatayo. Wala siyang suot na pangitaas at may isang white na towel na nakasabit sa kaliwang balikat niya. Muli akong napalunok at nag-iwas na lang ng tingin. Mauuna na po akong matulog ninong, mahinang sabi ko na lang. Sige, pasok ka na sa kwarto, sagot naman niya sa akin. Naglakad na ako papunta sa kwarto niya. Pansin ko nga na medyo makalat kasi may iilang mga pinaggamitang mga damit ang nasa lapag lang. Hindi ko naman napinansin pa yon at sumampa na sa kama. Pumwesto ako agad sa may dulo malapit sa pader, doon ako humarap at ipinikit ko na ang mga mata ko. Pinilit ko ang sarili na makatulog agad. Normally kapag ganitong lasing ako ay agad akong dinadalaw ng antok, pero sa puntong iyon, hindi ko maintindihan kung bakit hindi ako makatulog. Ilang sandali pa ay narinig ko na ang pagsara ng pinto ng kwarto. Kahit na gusto ko ay hindi ako lumingon at nanatili lang na nakapikit. Hanggang sa naramdaman ko na lang din ang paggalaw ng kama, hudyat na sumampa na rin doon si Ninong. Nakahinga naman ako ng maluwag ng ilang sandali pa ay narinig ko na ang mahihina niyang hilik. Sa isip ko kasi ay mas madali sa akin ang umiwas sa isang bagay na hindi dapat kapag alam kong tulog siya. Ang kaso, makaraan ng ilang sandali ay naramdaman ko ang paggalaw niya, at ang pagdantay ng kanyang binti sa akin. Mariin naman akong napapikit nang maramdaman ang mainit na singaw ng katawan niya. Gusto ko mang gumalaw para medyo makalayo sa kanya ay hindi ko magawa. Mas nangingibabaw sa akin ang takot at kaba. Ilang sandali pa ay naramdaman ko na mas idinikit pa niya ang katawan niya sa likod ko. Naramdaman ko rin ang kamay niya na humawak sa may bewang ko. Gising ka pa? Ang tanong niya, ramdam ko ang mainit niyang hininga sa may batok ko. Hindi naman ako sumagot. Hirap na hirap ako sa pagpipigil pero pinipilit ko pa rin na hindi makagawa ng kasalanan. Alam kong gising ka pa, narinig kong bulong pa niya. Maya-maya lang ay naramdaman ko na marahan na niyang hinahaplos ang balat ko. Sa huli ay mariin na lang ulit akong napapikit at hindi ko na napigilan pa ang sarili. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip ko pero marahan akong humarap sa kanya. Agad na nagtama ang mga mata namin, tapos ay nakita ko rin ang makahulugang ngisi na nasa labi niya. Ninong, bakit po? Mahina at may halong kaba na tanong ko. Alam mo na yon. Ako ang bahala sa'yo, sagot naman niya. Nagulat ako nang hawakan niya ako sa may balikat tapos ay pilit na itinulak pababa. Alam ko na kung ano ang gusto niyang mangyari. At nang gabing iyon nga ay tuluyan na akong nakagawa ng pagkakamali. Nagising naman ako kinabukasan na natutulog pa rin si Ninong sa tabi ko. Nang maalala ang mga nangyari ay labis akong nanlumo. Hindi ko inakala na makakaya kong gawin ang pagkakamaling iyon. Kaya naman nagmamadali akong nagbihis at lumabas na sa bahay niya para makauwi na.
Nang mga sumunod na araw naman ay medyo naging ilag ako kay Ninong, kapag umiinom sila ni tatay at inaaya nila ako ay tumatanggi ako. Sinasabi ko madalas na meron pa akong mga kailangang gawin na assignments or projects kahit na wala naman talaga. Nahihiya at naiilang kasi ako kapag naaalala ang mga kaganapan ng madaling araw na yon. Anak, may gagawin ka? Tanong ni tatay sa akin isang araw habang nanonood ako ng telebisyon sa sala namin. Tapos na po tay, bakit po? Sagot ko naman. Dalhin mo muna nga itong ulam sa ninong mo, nasabi ko kasi nabibigyan ko siya, sabi niya at tinuro pa ang mangkok na nakapatong sa may mesa. Kinabahan ako dahil doon. Pero sa huli ay wala akong nagawa kung hindi ang sundin ang utos ni tatay. Siguro naman ay hindi na ako kakausapin ni Ninong patungkol sa kasalanang nagawa namin. Nakabukas ang gate ng bahay ni Ninong kaya naman dumiretso na ako sa loob. Nang nasa harap na ng pinto ay kumatok naman ako. Agad naman yung nagbukas at agad kong nakita si Ninong, nakita ko rin ang isang electric fan sa may sala na parang ginagawa niya. Pinapabigay po ni tatay, sabi ko at pinakita ang dala kong ulam. Pakidala na lang sa mesa Ken. Marumi kasi ang kamay ko, sabi niya kaya marahan na lang akong tumango at dumiretso na sa loob. Nang mailagay ko na yon sa mesa niya at natakpan ay naglakad na ako paalis. Uuwi na po ako Ninong pa, alam ko pa. Teka lang, maupo ka muna. Sabi niya kaya dumable ang kaba na nararamdaman ko. Nagdadalawang isip man ay umupo ako sa may sofa, siya naman ay dumiretso sa may kusina at nagugas ng kamay sa lababo. Nang matapos ay bumalik na siya sa sala at agad na umupo sa tabi ko. Bakit mo ako iniiwasan? Tanong niya na siyang kinagulat ko. Hindi naman po Ninong, medyo busy lang po talaga sa mga schoolworks, pagdadahilan ko naman. Sa akin ka pa ba magsisinungaling? Wika niya at ngumisi pa. Baka naman iniisip mo pa rin yung nangyari sa atin. Huwag kang matakot, hindi ko naman ipagkakalat iyon sa iba, makahulugang saad pa niya tapos ay marahan pa niyang hinaplos ang binti ko. Mali po kasi yun Ninong, mahinang saad ko naman. Pareho naman tayong nag-enjoy, di ba? Dahilan naman niya. Huwag kang mag-alala, ako ang bahala sa'yo. Wala namang makakaalam nito dagdag pa niya. Iyong pagtitimpi, pagpipigil at pag-iwas sa maling nararamdaman ay agad na lang na natunaw sa hindi ko malamang dahilan. Inom tayo dito mamaya, sabihan mo ang tatay mo. Tapos dito ka na lang ulit matulog, makahulugang saad pa niya tapos ay kumendat sa akin. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip ko, pero ganun nga ang ginawa ko. At nang gabing iyon ay muli na namang naulit ang kasalanan namin. Lumipas pa ang mga araw, at hindi ko namalayan na paulit-ulit na pala kaming nakakagawa ng pagkakamali. Ganun pa man ay hindi ko maiwasan na pigilan. Mayroon tayong gagawin ngayon na video. Alam niyo ba ang ano? Sure. Gusto kong itodo dahil gusto kong malaman. Tell you how I almost died while you're bringing me back to life. Goodbye.
So those last two teeth in the mouth are crowns? Wait, what? Wait, he's able to do it all himself? Man, God bless this dude, bro. What a legend, bro. And he gets in the passenger in the driving seat. Wait, is he gonna drive? Wait. Wait, how is this working, bro? E aí, monstro, me arrasta pro teu. I'm gonna teach you how to Payag ba kayong may mabuong bagong ka-love team si Catherine?